Yo, shout sa inyo dyan. Tara po, pag-usapan po natin itong balita po na ito. Sabi nga ay mga senador dismayado sa anilay patuloy na pagsisinungaling Sheila Go. Tara po at bigyan po natin ng reaksyon yan. Kung ano masasabi po natin dito. Una sa lahat, si Senador Villanueva po yung sasalita po dito. Okay, so without further ado, simulan na po natin to. But bago ang lahat ng yan, don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. So tara na nga, let's go! So yun na nga mga tol. Alright mga tol, play na po natin agad itong balita po na ito. Sheila, may amnesia ka ba, Madam Chair? Hindi ako naniniwala, Sheila, hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nagdidesisyon sa'yo. Una, Madam Chair, gusto ko hong sabihin that I totally agree with you na yung aking human discernment na makita kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi, kung ang isang tao ay may tinatagong impormasyon, klarong-klaro, Sheila, klarong-klaro na may tinatago ka. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yon, napakadami pa na susunod. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Gusto ka naming tulungan. Sana nakikita mo ko ngayon, as I look at you, eye to eye. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Hindi ka sa amin nagsasabi ng totoo. Bakit? Babanggitin ko sa'yo isa-isa. Mula noong nakaraang hearing, sinasabi mo wala ka laging alam. Di ko alam yan, di ko alam yan, hindi ko alam yan. Hindi ka nagtatanong, hindi mo alam saan ka pupunta, etc. Pero pagdating mo doon sa Sabah, nagtanong ka na kay Wesley, nasaan na tayo? Okay? Nagtanong ka. Pero Sheila, kami ba mapapaniwala mo? Mapapaniwala mo kami na 5 oras bumiyahe ka sa van, hindi ka nagtatanong? Sumakay ka sa small boat ng ilang oras ulit, 5 oras, hindi ka nagtatanong? Dun sa big boat na ilang araw kang nandun, hindi ka pa rin nagtatanong. Sumakay ka ulit ng small boat, hindi ka pa rin nagtatanong. Tapos sasabihin mo sa amin, pagdating mo dun sa Sabah, after so many days of traveling, dun ka palang magtatanong. Gusto mo maniwala kami sa'yo. Pangalawa, binanggit mo kanina dun sa Pangasinan, farm namin. Exact words mo, farm namin, Madam Chair. Yun ang sinabi mo, farm namin. Pero wala kang masabi kung anong farm. Yung pinakita sa'yo ni Madam Chair, sasabihin mo, wala ka lang alam. Bakit? Kasi yun ang most convenient na pwede mong sabihin, wala akong alam. Pero Sheila, 2019, Madam Chair, natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila? Alright mga tol, bago natin ituloy, grabe na po ang reaction dito na talagang siguro kung ikaw yung nasa Senate hearing din or sa mga investigasyon dito, talagang medyo napupuno na rin po yung iba dito, no? Kasi lahat sila puro walang alam, no? Una kay Alice Guo, tapos ngayon ito kapatid niya Sheila Go, kay Guo Go, pareha lang yan, diba? So pareha lang din silang sumagot, no? Isa, ito nga, diba, yung ate niya, ito ba yung matanda, diba, si Alice, no? Tinawag na ring amnesia girl din, tapos kaya amnesia girl na naman po ulit tayo. So alam mo na hindi matino. Akala ko nung una ay mas sumasagot to kaysa kay Alice, pero mukhang pareha po sila ng nilalakaran at hindi po natin alam kung sineseryoso ba talaga nila yung pag-iimbestiga na ito. Parang nilalaro lang nila, no? Anyway, patuloy po natin yung panonood dito sa komento, opinion po nito sa komento o sinasabi po nito ni Senator Joel Villanueva. Play natin. Bago magkaroon ng pandemya, natatandaan niya lahat. Sheila, may amnesia ka ba, Madam Chair? Hindi ako naniniwala, Sheila, hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nagdidesisyon sa'yo. Uulitin ko yung sinabi ni Madam Chair na kung pinapayagan mong gamitin ang iyong pangalan, kung sasabihin mo hindi mo alam pero involved ka sa mga criminal
activities, madidiin kang gusto. Ngayon, nasasabi mo, kilala mo si Mayor Kalugay. Pero noong last time na sinabi namin, meron ka bang kakilala mga politiko na tingin mo pwedeng tumulong sa inyo? Wala ang sagot mo, hindi mo alam. Pero ngayon, may binanggit kang mayor. So, isa lang ang itatanong ko, Sheila. Isa lang. Sino pa yung mga tumulong sa iyo na nasa gobyerno? Ito man ay staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin. Hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguraduhin ko sa'yo, Sheila, pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa'yo ng buong Senado na mapaparusahan kang gusto. Mapaparusahan kang gusto. So muli, tatanungin namin, sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong, alam mo na merong umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas. Maamin ka na kasi, Sheila. Nahihirapan na sila. Nahihirapan na ang taong bayan, no? Pero paano kasing hindi ganun kaseryoso yung nagiging dating para dito sa mga ito, no? Yung kaso nila na ilang counts, no? Ang dami. Tignan po ninyo, sasabihin ni Risa Monteveros dito sa dulo na mabigat po yung kaso nila, hindi basta-basta. Kaya kung ako dito sa mga ito, talagang dapat makapagtulungan sila. Kasi ano na yata ito talaga national case. Ano ba yun? National case. So, basta pang national, pang malawakan yung kaso nila, no? Yung usapin nila tungkol dito sa pasok-pasok na lahat yung korupsyon, yung krimen. Ang bigat po ng kaso, lalo dun sa Pogo. May human trafficking. Meron po yung mga karampatan na parusa na hindi basta-basta. Alam ko disclaimer lang hindi basta-basta ang mga punishment po dyan. Play pa natin. Sheila. Hindi ko po talaga alam. Ang ano lang kasi ang kakilala ko lang yung kaibigan po ni Alice na yung sabi nyo ng maging police o kaya palang puliti. Yun lang po si Mayor Dong. Yun lang po. Mayor Dong Kalugay. Politiko siguro yung ibig sabihin. Sa police, sino ang mga kaibigan ni Mayor Alice? Hindi ko po alam. Chair, Yes, and I'm Joel. so disappointed, Madam Chair, na ayaw pa rin magsabi ng katotohanan ni Miss Alice, bagamat Miss Sheila, bagamat hindi ko alam, Sheila, kung mahal mo pa yung sarili mo, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo, you owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang. Kahit nakapatid mo pa si Alice Go. Hindi ka makakalabas ng ganun lang. Hindi ka makakawala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa'yo. Hindi paniniwalaan yun. Salamat, Sen Joel. Salamat. So, Miss Sheila, isipin mo lahat ng sinasabi namin sa inyo habang tumatakbo pa itong hearing na ito. At magkonsulta ka sa abogado mo. Dahil yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Grabe, no? Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. Sheila, Alright mga tol, so yun nga. Grabe no, yung kaso mahigit o humigit pa sa 600 taon ng possible na sentensya, no? Grabe yun mga tol, no? 600 mahigit na taon. Correct me if I'm wrong, pero yun po yung narinig po natin dito. At 'di ba, sabi nga ni Senador Joel kung mahal niya yung sarili niya, hindi niya iaalay ng ganoon yung sarili niya dito sa kaso po na ito. Pero itong mga ito mukhang matitigas at mukhang mga devoted po sa kanilang mga layunin at parang nilalaro-laro lang po nila yung kaso po nila. Maybe, no, siguro talagang malaki na sa likod po nito, no? Kaya ganyan po kalakas yung loob nila itong mga in-check po na ito. I believe sila po in-check, no? Dahil una nga, 'di ba, question yung pagkatao ni Alice Go ay hindi rin naman yan napatunayan na siya talaga ay purely Filipino. Patuloy po yung pag-iimbestiga nga po din yan, no? Sabay-sabayan po yan. Mayroon pang issue sa Pogo,
pagkatao nila. Naungkat din naman yung mga bagay po na yan dahil din po dun sa malakihang gulo na ginawa po dun sa bansa po natin ng Pogo, itong mga criminal organization na ito. And now, diba, kung titignan po ninyo yung balita, ito nga sa isa sa balita dito sa News 5 ay sinabi po dito na natatanggap na official request galing sa kanila. Ang alam lang namin, nakita rin namin yung mga news reports galing Indonesia media regarding that. Pero wala pa po kaming nare-receive na request at ang proseso po kasi dyan ay dadaan po talaga yung mga official communications, especially from authorities abroad, sa DFA, sa Department of Foreign Affairs. So, sa kanila lang kami nakikinig kung meron silang request ay forward sa amin. Pero as of right now, wala pa pong request na gano'n. Everything is sa media lang. Yes, oo. It's very premature to even talk about this dahil wala pa naman po kaming official request. So, paano po Opo, we believe that later today that she will be brought back. Especially na yun po yung mga naririnig nating indications from the Indonesian government that they have been cooperative and they will be cooperative throughout this whole process. Well, we have a whole team there, no? Kaya natin tinatawag itong whole of government approach dahil nagsama-sama po ang DILG, PNP, NBI, DOJ, pati yung Bureau of Immigration doon sa Indonesia. So, it's a whole team. okay mga tol, no? Sabi dyan, DOJ walang natatanggap na official request o manoy prisoner swap para mapabalik ng Pilipinas si Alice Guo. So, yung atin niya pabalik at ibabalik, malamang sa malamang, merong palitan ba talaga na magaganap? So, kung ano man yan, sa tingin ko hindi big deal talagang ibabalik po yun dahil isa po siyang tao na mahalaga po sa investigasyon ngayon at hindi pwedeng makaalis ng ganun sa bansa po natin ng ganun-ganun na lang. Subalit nakaalis nga at nakita po ngayon, ibabalik po yan dapat, diba? Ideally. So ngayon, yan po ang kabilat-kabilang pangyayari sa pamilya ko, no? Ate niya, Sheila, nasa paglilitis po ngayon. So ikaw, ano masasabi mo dito sa issue po na ito, sa topic po na ito? Comment down below and syempre huwag kalimutan pindutin yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. See ya!